Samantala, narito rin sa bahaging ito ng Quirino Grandstand ang ating kasamang si Mav Gonzalez. Mav? Susan, kanina nga sa gitna ng napakahabang pila at ilang oras na paghihintay ay matyagang pumila ang mga deboto para lamang makahalik sa imahe ng itim na Nazareno, pero hindi naman naiwasan na magkagulo sa pila kaninang bandang 2:00 ng madaling araw. Buong magdamag puno ng mga deboto ang Quirino Grandstand sa Maynila. Sa dami ng gustong humalik sa itim na Nazareno, umabot ng 8 ikot ang pila sa Grandstand grounds. Bukod pa rito ang 2 linya para sa mga senior citizen. Ang dulo, nasa May Manila Hotel pa. 10-10 lang ang pinapapasok sa Grandstand, ngunit pinapauna ang mga may kapansanan. Simula 4:00 ng madaling araw noong Martes hanggang 10:00 kagabi, halos 50,000 na ang humalik sa poon. May mga pulis, MMDA staff at taong simbahan na nag-aayos ng pila. Hindi ininda ng mga deboto kahit oras ang hihintayin nila sa pila. Ang magkakapitbahay na ito, dumayo pa mula Balintawak makahalik lang sa Nazareno. Bitbit pa lahat ng kanilang mga anak. O mayroon ho ba kayong hinihiling sa Nazareno? Opo, para maging maganda yung buhay namin, para maganda yung ng aking mga anak, hindi magkasakit. Mga hanggang ano oras ho kayo willing maghintay kasi ang haba pa po ng pila? Hanggang sa makahalik po kami. Madaling araw? Opo, kahit anong oras po. Pero hindi lahat ng pumunta sa pahalik ay may hiling sa poon. May ilang gusto lang magpasalamat, gaya ni Lolo Jean na nakatanggap daw ng milagro noong binata pa siya. Napakahirap ng dinadanas namin dito pero nagtsatsaga kami dahil lang sa pananampalataya. Wala na akong hinihiling kasi stable na naman lahat ng mga anak ko eh. Kaya nagpapasalamat na lang ako pagpunta rito. Wala akong ginagawa kundi magpasalamat na lang sa Panginoon Diyos. Dahil sa siksikan at init, may ilang nahilo o tumaas ang presyon. As of 12 midnight, umabot na sa 170 ang mga dumaing sa MMDA Rescue Team. 11 naman ang mga nawala, ngunit lahat nakita rin ng kanilang mga kaanak. Sa haba ng paghihintay, ang ilan na upo o nahiga na lang sa lapag. Kanya-kanyang baon na rin ng pagkain at inumin, pero mayroon ding nagtayo ng mga stall para magtinda ng pagkain. Sa lahat ng bahagi ng grandstand, may mga nagtitinda rin ng religious items. Si Marilu, 8 buwan ng buntis pero magdamag pa rin nagtitinda ng mga panyo at kwintas. Yearly naman ginagawa ko talaga to eh. Kumbaga parang panata ko na siya. Hanggang bukas na siya, hanggang sa ialis siya, susundan namin siya sa prosesyon. Sasama ka rin sa prosesyon? Hindi naman ako makikipagit-gitan, siguro sa huli lang ako. Basta makasunod lang ako hanggang Quiapo. Mga bukas ba sa tingin nyo, mas maraming bibili dito sa paninda nyo? Oo, kasi kailangan na nila to bukas. 20 ang mga panyo at tuwalya, 10 piso naman ang mga scapular. Susan, sa ngayon, nagpapasalamat sa lahat ng dumalo at tumulong si Monsignor Clem Ignacio, ang rector ng Quiapo Church. Ilan nga sa mga nakita natin na dumalo rito para sa misa ay sina Manila Mayor Joseph Estrada at ang kaninang nakausap natin na si MMDA Chairman Francis Tolentino. Anumang oras ngayon ay mag-uumpisa na po ang misa dito sa pangunguna nga ni Cardinal Tagle at pagkatapos po nito, mga 7:30 ng umaga ay uumpisahan na ang translasyon ng itim na Nazareno pabalik sa Quiapo Church. Susan? Maraming salamat, Mav Gonzalez.